Habang nagkukwentuhan sina Yang Chen at Junjun, biglang nagparamdam ang sistema ni Yang Chen sa kanya. Congratulations, host! Tumanggap ka ng masamang review. Dahil dyan, ikaw ay ginagantimpalaan ng sistema ng 100 million yuan. Ang halaga ay agad na ililipat sa iyong account, gamitin mo ito kahit saan mo gusto. Napangiti si Yang Chen. Ang galing ng system ko alam agad na wala akong pera, kaya binigyan ako ng 100 million. Ang saya. Pero agad siyang lumingon sa likod dahil makikita ni Junjun ang kanyang cellphone. Kaya agad niyang sinabi kay Cheng Junjun na pwede ba niyang ibigay sa kanya ang kanyang telepono. Habang hawak ni Cheng Junjun ang telepono ni Yang Chen, sinabi niya dito na oo naman. Pero huli na ang lahat dahil bigla na lang tumunog ang cellphone ni Yang Chen dahil dumating na ang kanyang pera. Nakatanggap ka ng paglilipat na 100 billion yuan sa iyong savings card na ang huling apat na numero ay 1236, na may kasalukuyang balanse na 130 billion yuan. Grand Avenue Bank. Nabigla si Cheng Junjun sa kanyang nakita kaya agad siyang nagtanong kay Yang Chen. Kuya, ano ba talaga ang ginagawa mo? Kalmado siyang sinagot ni Yang Chen, hindi ba't kakababa ko lang ng pasahero? Hindi ba yun sapat na paliwanag? Hindi pa doon natapos si Cheng Junjun dahil mausisa pa rin siya kay Yang Chen. Pero paano ka nagkaroon ng mahigit 130 milyon sa iyong account? Makakakita ba ng ganoon karami ang isang driver ng ride-hailing app? Kinabahan si Yang Chen kaya sinabi na lang niya, hindi, siguro mali ang nabasa mong mga zero. Sabay noon, nagpatuloy na sila sa biyahe hanggang sa inabot na sila ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa babaan ni Cheng Junjun. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang nagpasalamat kay Yang Chen. Salamat, napakasaya ng gabi ko. Gusto mo bang umakyat para uminom ng tubig? Ngunit sinabi lang sa kanya ni Yang Chen na hindi na kailangan, gabi na. Hindi na kita guguluhin. Pagkatapos noon, agad na ring umalis si Yang Chen, habang si Cheng Junjun naman ay pinagmamasdan itong umalis. Naisip ni Cheng Junjun habang pinagmamasdan si Yang Chen, si Mr. Yang ay isang taong may mabuting asal. Habang nagmamaneho pauwi si Yang Chen, biglang tumawag ang kanyang tiyahin. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Tita, napatawag po kayo. May kailangan po kayo. Sinabi ng kanyang tiyahin, Yang Chen, nandito na ang notice of admission ni Xiaofei mula sa School of Finance. Pupunta siya sa inyo para mag-hangout sa mga susunod na araw. At isa pa, ang pinsan ni Xiaofei na si Zhang Hailin ay nakabalik na mula sa pag-aaral sa ibang bansa, at may dala siyang maraming bagahe. Kung maginhawa sa iyo, pwede mo ba siyang sunduin sa airport bukas ng alas 4 ng hapon? Nabigla si Yang Chen pero agad niyang sinabi, sige po. Ibigay niyo po sa akin ang numero niya. Sasanduan ko po siya bukas. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin si Yang Chen sa kanyang villa, at agad na rin siyang pumasok sa loob. Agad siyang pumunta sa kwarto ni Yushishi. Masayang binuksan ni Yushishi ang pinto at sinabi, Sir, bumalik na po pala kayo. May bilin po ba kayo? Pumasok po kayo at mag-usap tayo. Agad niyang sinabi kay Yushishi, may sasabihin ako sa iyo. Narehistro na ang ating management company. Magmadali ka at mag-recruit ng mga empleyado para mapaandar na ito. Sabay noon, ipinakita niya ang dala niyang envelope at sinabi, lahat ito ay mga kumpanya sa pangalan ko. Ayusin mo ang mga taong mamamahala sa mga kumpanyang ito. Agad kinuha ni Yushishi ang envelope at tiningnan ang laman. Nagulat siya sa nakita kaya sinabi niya kay Yang Chen, ang mga empleyadong kukunin natin ay dapat may malalakas na kakayahan sa pamamahala. Sinabi sa kanya ni Yang Chen, oo, iyan ang ibig kong sabihin. Kaya sa pagre-recruit, huwag magmadali. Maging maingat sa pagpili. Kung makakita tayo ng angkop na talento, huwag mag-atubiling mag-alok ng kompetisyon na sahod, mga 30% na mas mataas sa market rate. Sabay noon, pinuri niya ang suot ni Yushishi. Maganda ang suot mo, bagay na bagay sa iyo.
Sabay nagpatuloy na siyang maglakad palayo habang sinasabi kay Yushishi, matutulog na ako, babalik na ako. Samantala, biglang namula si Yoshishi dahil sa papuri ni Yang Chen. Habang namumula, bigla niyang natanong ang sarili, bagay na bagay. Sinasabi ba niyang maganda ang pangangatawan ko? Kinabukasan, sumunod si Yang Chen sa usapan, pupuntang airport para sunduin ang pinsang si Zhang Hailin. Pero naipit siya sa traffic, kaya hindi siya makaalis. Naiinis na siya, 30 minutes na. Halos di gumagalaw ang sasakyan. Bigla, tumawag si Zhang Hailin sa kanya. Agad naman niya itong sinagot. Nasaan ka na? Hindi mo man lang tinanong ang location ko para sunduin ako. Traffic dito, kaya hindi ako makausad, sagot ni Yang Chen. Naiinis na sinabi dito ni Zhang Hailin. Traffic, sinabi ko na kahapon na 4 PM ang dating ko. Bakit late ka pa rin? Sana sumabay na lang ako sa kaibigan ko. Naiinis na si Yang Chen. Miss Zhang, pinipick up kita bilang respeto sa tiyahin ko. Hindi ito libreng serbisyo. Kung ayaw mo, babalik na lang ako. Tawagin mo yang kaibigan mo. Natakot si Zhang Hailin at napilitan. Sige na, andito na rin ako. Bilasan mo na lang. Pinatay na ni Yang Chen ang tawag. Naiinis niyang nasabi sa sarili, tinutulungan ko siya ng libre, tapos wala man lang salamat. Akala niya ang galing-galing niya dahil pagong dagat siya. Makalipas ang ilang sandali, nakaalis na rin si Yang Chen sa traffic at nakarating na sa airport. Pagdating niya sa airport, nakita niya si Zhang Hailin. Maganda ito, pero may attitude. Binuksan ni Zhang Hailin ang pinto ng kotse at sumakay. Pagkasakay ni Zhang Hailin, agad pinatakbo ni Yang Chen ang sasakyan. Agad napasigaw si Zhang Hailin, sandali lang. Ang molito ko ay nasa gilid pa ng daan. Naiinis na tinanong ito ni Yang Chen, bakit hindi mo dala ng sumakay ka kanina? Galit na sinabi ni Zhang Hailin, seryoso, hindi ba dapat lumabas ka para tulungan akong ilagay ang molito sa kotse? Ngunit sinagot lang siya ni Yang Chen nang, uulitin ko, sinundo kita dahil sa tita ko. Kunin mo na lang ang bagahe mo kung ayaw mo. Bumaba ka na. Naiinis na sinabi ng babae, ano ba ang ugali mo? Tandang padamdam panipik, ngunit sinabi lang sa kanya ni Yang Chen, ang ugali ko ay depende sa ugali mo. Sabay noon, hindi na rin nakatiis ang babae kaya bumaba na rin siya upang kunin ang kanyang bagahe. Agad niyang hinayla ito papunta sa kotse na may inis sa kanyang mukha. Pagkabalik sa loob kasama ang kanyang bagahe, agad siyang tinanong ni Yang Chen, saan tayo pupunta? Naiinis na sinabi ni Zhang Hailin, hindi ba sinabi sa iyo ng tita ko na ayusin mo ang mga bagay-bagay para sa akin? Sabay noon, biglang nagpadala ng mensahe ang kanyang ina. Sinabi nito, Hailin, gusto ng tita mo na makipag-blind date ka sa binata na iyon. Dahil binanggit na ng tita mo, sumama ka na lang. Sa nabasa ni Zhang Hailin, naiinis niyang naisip, gusto akong iset up tapos ang yabang pa. Naglalaro ba siya ng hard to get sa akin? Ayon sa bilin ng kanyang tiyahin, sinamahan ni Yang Chen ang pinsan niyang si Zhang Hailin sa All Island Hotel. Matapos ang pag-check-in at lahat ng kailangang proseso, iniabot niya ang susi ng kwarto sa dalaga. Ito ang keycard mo, maikling sabi ni Yang Chen. Hindi natuwa si Zhang Hailin sa malamig na pakikitungo niya at agad nagsabi. Ganun lang, walang man lang sasabihin kung saan ako kakain. Maikling sumagot si Yang Chen. May mga restaurant mula first hanggang third floor. Kumain ka kung saan mo gusto. Napailing si Zhang Hailin at lalong nenas. Sinabi ba ng tita ko na hayaan mo akong kumain mag-isa? Napilitan si Yang Chen. Okay, sige na, sasamahan na kita kumain. Masaya ka na ba? Habang naglalakad sila palapit sa elevator, agad pinindot ni Yang Chen ang pindutan upang buksan ito, sumunod naman si Zhang Hailin at sa isip-isip nito. Sige lang, magkunwari ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ituloy ang drama mong yan. Pag nagparamdam ka ng motibo, ibabagsak kita sa harap ng lahat. Tignan natin kung hindi ka mapahiya. Pagdating sa Western Restaurant sa upper floor,
Agad silang inalok ng waiter. Welcome po. Heto po ang menu. Ano pong nais niyong orderin? Binuksan ni Zhang Hailin ang menu at nagsalita. Isang cappuccino, yung walang gatas. Napakunot-noo si Yang Chen at isip niya. Anong klaseng kapeng mahiwaga yun? Parang shredded pork na walang shredded pork. Napakamot na lang ng ulo ang waiter. Pasensya na po, pero ang cappuccino ay espresso na may fresh milk. Anong ibig sabihin ng walang gatas? Medyo kakaiba po yan. Uminit ang ulo ni Zhang Hailin. Ibig sabihin, tanggalin ang gatas. Sa abroad lagi akong umorder ng ganito. Wala ba kayong ganyang service dito? Ang luma nyo naman. Napakamot na lang muli ang waiter. Sige po, cappuccino, walang gatas. Tahimik lang si Yang Chen, pero muling nang ulit si Zhang Hailin. Pwede bang mag-order ng medyo mamahalin? Sarkastikong sumagot si Yang Chen. Order ka lang base sa tingin mong level ng relasyon natin. Akala ni Zhang Hailin ay nililigawan siya kaya mas lalo pang nagyabang. Isang serving ng caviar, isang foie gras, at magbukas ka ng pinakamamahaling champagne. Pwede na siguro yan. Nagtaas kilay si Yang Chen. Ganun ba kalalim ang relasyon natin? Ngumiti pa si Zhang Hailin. Di ba, mas mahal, mas malalim. Kung kulang pa, magdadagdag pa ako. Lumapit ang waiter kay Yang Chen. Mr. Yang, yung usual nyo po ba? Oo, maikling sagot ni Yang Chen. Agad na sinabi ng waiter kay Yang Chen na sige po, maghintay na lang po kayo ng kunting sandali. Nagulat si Zhang Hailin. Teka, parang suki ka rito ah. Pero yung kotse mo, luma na. Kailan ka bibili ng mas desente? Malamig ang sagot ni Yang Chen. Wala akong balak. Sa isip-isip ni Zhang Hailin. Walang ambisyon. Kuntento sa sira-sirang kotse. Nakakainis. Sabay noon, agad din siyang nagtanong pa. Magkano sweldo mo kada buwan? Kaunti lang, mga 10,000 yuan, sagot ni Yang Chen. Nagulat si Zhang Hailin. Ha? Paano ka nabubuhay niyan? Kailan ka pa makakabili ng bahay niyan? Wala kang pangarap sa buhay. Nakakainis ka. Tahimik lang si Yang Chen, pero agad din siyang nagtanong. May trabaho ka ba ngayon? Naiinis na sumagot si Zhang Hailin. Meron. Sa qualifications kong to, madali akong makakahanap. Nag-apply nga ako bilang secretary ng isang CEO. Ganun ba? Malaki siguro sweldo mo. Sapat lang, mga 20,000 yuan lang kada buwan. May mga benefits pa. Pasensya ka na, hindi kita type. Huwag kang umasa. Sa oras din na yun, dumating na ang waiter at dinala ang kanilang in-order. Kalmado lang na sinabi ni Yang Chen, okay lang. Di naman pwedeng pilitin ang mga bagay-bagay. Dahil hindi mo naman ako gusto, hati na lang tayo sa bayad. 12,000 lahat, ako na ang magbabawas, tig-6,000 na lang tayo. Ikaw naman ang pumili ng caviar, foie gras, at champagne, Nagpanteng ang tenga ni Zhang Hailin. Ano, nagbibiro ka ba? Nakipagkita ako sa'yo tapos gusto mong hati tayo. Ang baba ng antas mo. Hindi mo naman ako gusto, di ba? Bakit ko pa ikaw ililibre? At oo nga pala, sarili mong hotel room, sarili mong bayad, sagot ni Yang Chen. Nagpanik si Zhang Hailin. Wala akong ganun kalaking pera. Hindi ko problema yan. Ang bilin sa akin ni tita ay ihatid ka lang, hindi sagutin lahat. Secretary ka na raw, di ba? Tawagan mo boss mo. Sambit ni Yang Chen. Nag-isip si Zhang Hailin at napangiti. Tama, opportunity ito para lumapit sa boss ko. Tinawagan niya ang boss niya. Boss, nasa All Island Hotel ako. May problema lang. Pwede po ba kayong dumaan para tulungan ako? Pagkababa ng tawag, mayabang na nagkomento si Zhang Hailin. Sabi ng boss ko, nakikain daw siya kasama ang anak niya at parating na. Habang nakataas ang baso ng alak, sinabi ni Yang Chen, mukhang mahal na mahal ka pala ng boss mo, Mayabang na sagot ni Zhang Hailin, bago ako mag-abroad, nagbakasyon siya, at 1 buwan ko siyang in-entertain. Napatawa na lang si Yang Chen at sinabing, 1 buwan mong in-entertain.
Kaya pala, dahil sa hindi sinasadyang nasabi ni Zhang Hailin kay Yang Chen, agad niyang tinakpan ang bibig at naisip, "Ops, nadulas ako. Okay lang, wala namang problema. Wala naman sigurong magiging masyadong pakikisalamuha sa pagitan natin." Matapos ang kalahating oras na paghihintay, may dumating. "Yang Chen, anong ginagawa mo rito?" Sambit ni Cheng Junjun. Napatitig si Yang Chen. Si Cheng Junjun, kasama ang isang kagalang-galang na matandang lalaki. Ama pala ni Cheng Junjun si Mr. Cheng Delong. "Magkakilala kayo?" tanong ni Mr. Cheng Delong sa anak niya. "Opo, best friend ko si Mr. Yang." Lumapit si Mr. Cheng Delong at nakipagkamay kay Yang Chen. "Ikinagagalak ko po. Ako si Cheng Delong." Biglang sumingit si Zhang Hailin, galit na galit. Si Mr. Cheng, pamangkin siya ng tiyahin ko. Pero hindi inaasahan, napakagastidor niya. Ang dami niyang inorder na mamahaling pagkain. Hindi ko talaga kaya kinailangan kong tawagan si Mr. Cheng para humingi ng advance sa sweldo ko para mabayaran ang bill. Napatawa si Mr. Cheng Delong at sinabi, "Gusto lang naman mag-enjoy ng masasarap na pagkain ang mga kabataan, naiintindihan ko." Sabay nun, umupo na rin si Yang Chen sa bangko at sinabihan sila, "Ngayong magkakakilala naman na kayo, sama-sama na tayong kumain." Pagkaupo ni Mr. Cheng Delong, sabi niya, "Libre ko na ito. Order lang kayo ng gusto niyong kainin." Natuwa si Yang Chen sa nangyari. Sabi niya, "Okay lang yan, tutal naman mapupunta rin sa'yo ang yaman ng pamilya nila Zhang Hailin. Hindi naman masama na mag-advance ng konti para may libre tayo." Nagulat si Cheng Delong sa narinig kaya agad siyang tumingin kay Yang Chen na may pagtataka at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Pagkarinig sa tanong ni Ginoong Cheng na kunwari naguguluhan, napatawa si Yang Chen. "Mr. Cheng, bakit ka pa nagkukunwaring inosente? Hindi mo ba alam na sinabi na sa akin lahat ni Zhang Hailin? Di ba't masayang-masaya kayong dalawa nung isang buwang magkasama kayo sa Amerika? Hindi yun sa Mexico, kaya imposible mong makalimutan ng ganun kabilis." Kapag nagpakasal na si Mr. Cheng at si Zhang Hailin, si Zhang Hailin na ang mamahala, tapos nagkaanak pa kayo ng lalaki, edi masaya ka na. May tagapagmana ka na ng buong kayamanan mo. Napamulagat si Zhang Hailin, kaya agad siyang sumabat. Hindi ganon ang ibig kong sabihin." Nanginginig niyang pagdadahilan. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na kinaya ni Cheng Junjun ang kahihiyan. Lumapit siya, kinuha ang isang baso ng alak, at ibinuhos iyon sa mukha ni Zhang Hailin. "Walang hiya ka, nilandi mo ang tatay ko." Pagkatapos ay hinarap ni Junjun ang sariling ama at pasiga na bamanat. "Ito ba ang tinatawag mong pamilya? Ganitong klaseng init ng tahanan ba ang gusto mong iparana sa akin? Makinig ka, Cheng Delong. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi na ako babalik sa bahay mo. Hindi ko kailanman hihingin ang kahit isang sentimo mula sa'yo. Pakasalan mo yang babae at mag-anak kayo ng tagapagmana, magkakapareho lang kayong lahat." Hinawakan niya ang braso ni Yang Chen at malamig na sinabi, "Tama na. Ayokong makita pa kayong lahat. Alis na tayo." Nanatiling nakatayo si Cheng Delong, tulala. Akala ko pa naman magiging maayos ang gabing to, lahat sinira ng sekretaryang yun. Nang makaalis na sina Yang Chen at Cheng Junjun, hindi na napigilan ni Cheng Delong ang galit, sinampal niya si Zhang Hailin. "Sinira mo ang lahat, pinabalik ko na nga sa bahay ang anak ko, tapos ikaw pa ang sumabotahe." Layas. Umiiyak si Zhang Hailin, pero hindi pa siya tapos, naalala niyang hindi pa bayad ang pagkain. "Sandali, wala pa akong pambayad. Anong gagawin ko? Maghuhugas ako ng pinggan dito." Sa parking lot, hinabol ni Cheng Delong sina Yang Chen at Junjun. Sumigaw siya, "Junjun, huwag kang umalis. Hindi yan ang iniisip mo, pakiusap, pakinggan mo muna ko." Habang nagmamakaawa siya, bigla siyang may narinig na malakas na sigaw. Paglingon niya, nakita niya si Zhang Hailin na hinahabol ng waiter. "Hoy! Tumigil ka! Magbayad ka muna! Huwag kang tumakas!
Tumakbo si Zhang Hailin patungo kay Cheng Delong at yamakap sa kanya ng mahigpit. Tulungan mo ako, wala akong pambayad, Mr. Cheng. Huwag mo akong iwan, maawa ka naman. Hinayla ni Cheng Delong ang sarili pero mahigpit ang kapit ng dalaga. Bitawan mo ko, habang buhay ka na lang ba nakakapit sa akin? Kailangan kong habulin ang anak ko. Hindi na kita pakakawalan. Kahit kailan, sigaw ni Zhang Heilang, humihikbi habang patuloy ang eksena sa parking lot. Habang patuloy na ang biyahe nila Yang Chen at Cheng Junjun, patuloy pa rin sa pag-iyak ito dahil sa ginawa ng kanyang ama. Ang sakit. Plano ko lang sanang ayusin ang relasyon namin ng lolo't lola ko ngayong gabi. Pero ang tanga ko pala. Wala na pala akong dapat asahan sa kanila. Kinuha ni Yang Chen ang panyo at marahang nagsalita. Junjun, hindi naman mahalaga kung uuwi ka pa o hindi. Ang mahalaga, makuha mo ang karapat-dapat para sa'yo. Kung hahayaan mo silang lamangan ka, masama yun hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng kababaihan. Napaisip si Junjun, at muling tumapang ang loob. Tama ka. Kalahati ng negosyo ng pamilya ay pinaghirapan ng mama ko. Ihatid mo ko sa bahay. Panahon na para harapin ko sila. Mabilis na pinatakbo ni Yang Chen ang sasakyan habang sinasabi dito, sige, iuuwi na kita ngayon sa inyo. Huwag kang mag-alala, dahil nasa tabi mo lang ako. Pagdating nila sa bahay ng lolo't lola ni Junjun, abala ang dalawang matatanda sa pag-inom ng tsaa. Pagkakita kay Junjun na may kasamang lalaki, agad nangutya ang lolo niya. Aba, ang bilis mong lumaki, may lalaki ka nang sinusundo sa bahay. Ang sama mo talagang bata. Napuno si Junjun, may karapatan ba kayong manghusga? Yung anak niyong lalaki may karelasyon na kaedad ko, baka mas bata pa nga. At mukhang magkakaanak pa kayo ng bagong apo. Ganito na lang, hatian na natin ng maayos ang mga ari-arian. Para walang gulo. Napangiti ang dalawang matanda. Aba, magkakaroon na tayo ng lalaking apo. Mabuti, mabuti. May tagapagmana na tayo. Lalong sumama ang pakiramdam ni Junjun. Tama nga ako, lalaki lang ang mahalaga sa kanila, naisip niya. Biglang naging seryoso ang lolo ni Junjun. Kung magkakaroon ka ng kapatid na lalaki, hindi ka na pwedeng makihati. Pero dahil sa mama mo, bibigyan ka na lang namin ng isang bahay at 1,000,000. Pero kailangan mong pumirma na hindi ka nahihingi pa sa kinabukasan. Nag-init ang dugo ni Junjun. Huwag niyong pangarapin. Hindi ko kinukuha ang sa inyo, inaangkin ko lang ang parte ng mama ko. Kahit isang kasing, hindi ko palalagpasin. Tumawa ang lola niya ng masaya. Yung nanay mo, matagal nang patay. Wala na siyang karapatan. Kapag patay na ang tao, tapos na. Ano pang hahanapin? Nag-apoy sa galit si Junjun. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi niyo. Matanda na kayo, pero puro kalaswan pa rin ang laman ng bibig niyo. Huwag niyong kakalimutang kaya namatay ang mama ko, dahil sa inyo yon. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. May pang-iinsulto na nagsalita ang lola niya. Lahat naman ng pamilya gusto ng anak na lalaki. Hinikayat ko lang siyang magkaanak ulit. Mali ba yun? Sa totoo lang, ang halaga ng ina ay naaayon sa kung kaya niyang mag-anak ng lalaki. Hindi na makapagsalita si Junjun sa sobrang inis. Kaya si Yang Chen na ang humarap. Wala na tayong mapapala sa pakikipagtalo. Tawagan na lang natin ang abogado. Tama na ang drama. Nagmatigas pa rin ang lolo niya. Kahit anong gawin niyo, basta ako ang may huling salita. Habang ako ang may hawak, wala kayong makukuha ni isang sentimo. Hindi na nakatiis si Yang Chen. Kalokohan yan. Legal na karapatan ni Junjun ang mamanahin ang parte ng ina niya. Walang expiration ng mana. Mas mabuting maghanda na kayo, kami ang tatawag ng abogado. Lumakas ang loob ni Junjun. Oo, ayaw niyo, di magkita na lang tayo sa korte. Sabay noon, sinabi na niya kay Cheng Junjun na umalis na sila. Nang makaalis na sila, nagtangkang magkunwaring kalmado ang mga matanda. Hayaan mo na, tawagan mo si Cheng Delong. Sabihin mong dalhin na agad dito ang babaeng yun. Tingnan natin kung maganda, at kung may batang lalaki na sa tiyan.
Sambit ng lola ni Junjun. Agad naman sinabi dito ng lolo ni Junjun na kapag siya ay buntis na, sabihin sa kanila na magpakasal na agad. Habang tinatawagan nila si Cheng Delong, abala naman ito sa kanilang ginagawa na pagpapainit. Sarap na sarap ang dalawa sa kanilang ginagawa. Sa gitna ng aksyon, biglang nagring ang telepono. Agad dinampot ni Cheng Delong ang kanyang telepono, at agad na sinagot ang tawag. Anak, may girlfriend ka raw na bata at maganda. Totoo ba to? Ha? Saan niyo nakuha yung chismis na yan? Tanong agad ni Cheng Delong sa kanyang ama. Junjun nandito. Gusto niyang hatiin ang mana. Sabi niya may babae ka na mas bata pa sa kanya. Totoo ba to? Dalhin mo na yun dito agad. Kapag siya ay buntis na ng iyong anak, magpakasal agad kayo. Pagkarinig sa balitang umuwi si Junjun para humingi ng mana, napabalikwas si Cheng Delong. Umuwi siya. Huwag. Pupunta na ako riyan ngayon. Habang papalayo siya, naramdaman ni Zhang Hailin ang kaba at selos. Ha! Aalis na siya. Hindi pwede. Pinaghirapan kong makuha ang matandang to para sa kayamanang bilyon. Hindi ako papayag. Panginoon, pakiusap. Hayaan niyo akong mabuntis ng anak niya, nakikiusap ako.